Ang sinakulo ay isang mahalagang tradisyon sa Pilipinas na karaniwang ipinapalabas tuwing Semana Santa. Ito ay isang dulang panteatro na nagpapakita ng mga pangyayari mula sa huling mga araw ni Jesus, partikular na ang kanyang paghihirap, pagkamatay at muling pagkabuhay. Kung kaya't kaugnay niyan ay inihandog ng isang non-profit organization na Teatro Mandalenyo ang sinakulo sa Barangka 2024. At para ibahagi sa atin ang detalye patungkol dyan ay makakasama natin ang President ng Teatro Mandalenyo na si Ms. April Grace Mesa, Vice President nito na si Mr. Alvin John Mina at syempre ang Director ng Teatro Mandalenyo na si Ms. Pearl Angeline Manabat. At kasama rin natin ngayong umaga ang kanilang mga members na si Maynard Bascon at si Chinky Elmedolan. Good morning, welcome sa Good morning po. Alright, let's start with the President. Paano po ba nabuo yung konsepto ng sinakulo sa Barangka at ano ang pangunahing layunin nito? Ang sinakulo po kasi is a tradition na po sa aming lugar na nasimula na po noong araw pa. Ang sinakulo po kasi is paglalathala or pagpapakita ng buhay ni Kristo. Ang konsepto po talaga nito is, ang layunin po nito is para maipaalala sa ating sa lahat ng tao ang pagpapakasakit at paghihirap ni Kristo noong panahon niya. Oo. Okay. Alam mo, in different churches sa Pilipinas, talaga may iba't ibang bersyon ng sinakulo. May mga pumupunta kada station, meron talagang isang theater play na pupuntahan ng mga Katoliko doon mismo sa kanilang ginagawang sinakulo. And that's really a tradition. Correct. Well, for Sir Alvin naman, ang Vice President, paano nyo nakikita ang kontribusyon ng Teatro Mandalenyo sa kultura at tradisyon ng Mandaluyong sa pamamagitan ng pagtatanghal po ng sinakulong ito? Sa totoo lang po, tinuturing na po namin yung sarili namin as modern day apostles. In a way na nabibigay po namin or naihatid po namin yung message ng mga gawa at mga milagro ni Jesus Christ through theater act na singing, dancing, and yung just the play itself. At natutulungan din namin yung mga kabataan, lalo na yung mga bago naming members na ma-improve yung sarili nila, magkaroon ng self-esteem, confidence, through theater acting. Kakiba talaga yan ng theater acting naman. Yes. Very holistic ang yan. Tulong yan sa pagkatao ng mga At mukhang modern approach na yung ginawa niyo sa inyong teatro. Well, speaking of that, Direk Pearl, ano po ba yung paghahanda na ginagawa o sinimulan ninyo para sa inyong sinakulo sa Barangka 2024? Actually, nag-i-start po kaming mag-prepare ng as early as December. We're starting to do brainstorming, planning. Kasi since traditional approach yung sinakulo namin, we want to innovate every scenes, no? Kasi apart from innovating also, hinahanda namin yung mga miyembro namin on how they can act, paano nila ilalabas yung emosyon, lalo na mabigat to kasi yung sakripisyo, yung pagmamahal at sakripisyo ni Kristo yung dapat namin ipakita. So, ensayo po namin, nag-i-start siya from January. Every Friday po yun hanggang Sunday. Tapos, sa mga props po, kami rin po yung mga nagtutulong-tulong para mag-prepare hanggang sa pagtayo na po yun ng entablado. Which is very traditional din yung entablado namin dahil kawayan yung gamit namin. Okay, ganda. Okay, para naman sa mga members na nandito, si Maynard and si Chinky, anong participation nyo dito? Bali, ako po dito yung gaganap bilang Kristo. Actually, this is my first year. At first, medyo nakaka-pressure, but with the help of our members and prayers na din, nagagawa naman ng maayos. Ayun. How about you, Chinky? Ako naman po, first time ko rin po yung role na to, which is Claudia, ang asawa po ni Pilato. Ayun. ngayon ko lang nalaman na may naging asawa role ko si yan Pilato. dati. Poncio Pilato. Oo. So, Kaya pwede kayo pangalan ko kasi mag-asawa? Alfonso. So, Alfonso Pilato. Ginawa kong Poncio Pilato. So, Share ko pwede nga lang. kayong mag-asawa. Tigilan mo ko. Yung aga-aga. Oo. Not in real life. Siguro sa play baka pwede. Pero Miss April, syempre, we wanna know ano ba yung maaring asahan ng publiko tungkol sa sinakulo sa Barangka ngayong taon? Lubos po namin itong pinagandaan, kaya makakaasa po kayo sa mas pinaigting na mga eksena na hango na rin po sa mga himalang ginawa ni Jesucristo upang mapaalam namin sa lahat ng kabataan ang
kahalagahan ng pag-ibig at kapatawaran. Ayan. Ang ganda siguro, no? Kasi kung manonood ka niyan, parang marirelive mo yung buhay ni Jesus. Pero kung ikaw mismo ang characters, I'm sure mas feel mo. Very transformative siguro tong role na to para sa inyo. Pero para po sa inyong lahat, kahit sino pwedeng sumagot, kailan at saan po ba ito gaganapin at baka maaaring yung imbitahin ng ating mga ka-RSP na manood po nito sa inyo? Iniimbitahan po namin kayo na suportahan ng aming grupo, Teatro Mandalenyo, na manood ng Senakulo sa Barangka 2024. Bale, ito po ay nagsisimula ng alas 8 ng gabi sa Semana Santa po, sa darating na Semana Santa. Bale, ito po ay nagsisimula ng March 25 to 30 po ito. So, ilang plays to kada araw? Isa lang po ang place na ginaganapan namin, which is sa Plaza ng Barangka sa lungsod ng Mandaluyong. Halimbawa, hindi ako pwede sa araw na to. So, May sa iba ba? ibang araw naman. Ilang beses? Ayan. So, isang beses na pagtatanghal sa isang araw, isang buong linggo. Ayan. Ayun. 4 na oras. Ayan. On that note, of course, thank you very much sa pagbibigay sa amin ng detalye patungkol sa inyong sinakulo sa Barangka 2024. Muli nakapanayan po natin ang mga kinatawan ng Teatro Mandalenyo na sina Miss April Grace Meza, Mr. Alvin John Mina, Pearl Angeline Manabat, Maynard Bascon at Chinky Elmedolan. Thank you so much and stay Thank safe. you. Thank you rin po. Salamat po sa pag-invite sa amin.